Isang napakatinding unos ngayon ang kasalukuyang bumabagyo sa bulwagan ng Senado ng Pilipinas na nagbabantang mapabagsak sa kasalukuyang pamumunuan nito. Ang ingay ng hidwaan na dating sinisalyuhan sa loob ng mga sarado pinto ay tuluyan ng umaalingaw sa publiko at lumilikha ng malaking lamat sa institusyon. Ang ugat ng panibagong krisis na ito ay nagmula sa diretsahang pahayag ng mga veteranong mambabatas na nagnanais na agarang pagbabago sa sistema. Ang panawagan para sa isang marahas na hakbang laban sa kasalukuyang pinuno ng Senado ay naging sentro ng usap-usapan sa bansa. Ayon sa mga kritiko, ang kasalukuyang pamamahala ay nagpapakita ng kahinaan at kawalan ng kakayahang pag-isahin ang magkabilang interes ng mga kasapi. Ang sitwasyon ay lalong naging kritikal matapos ang mga sunod-sunod na insidente na hindi pagkakaunawaan sa mga nakaraang sesyon ng plenaryo. Ang mitsa ng malaking pagsabog na ito ay naganap na kontrobersyal na walkout noong mga nakaraang araw na nag-iwan ng malalim na sugat. Ang insidenteng ito ay nagpakita ng tahasang pagtanggi ng ilang mambabatas na makibahagi sa mga desisyon na sa tingin ay illegal. Ang usapin ay nakasentro sa pagpapatupad ng mga bagong paraan ng pagboto at pakikilahok gamit ang makabagong teknolohiya at internet. Habang ang pamunuan ay pabor sa modernisasyon, ang kabilang panig naman ay nakakakita ng panganib sa integridad ng proseso. Ang mga mambabatas na kumukontra ay naniniwala na ang paggamit ng mga alternatibong paraan ng pagdalo ay lumalabag sa mga lumang tradisyon. Para sa kanila, ang pisikal na pagdalo sa loob ng session hall ay isang sagradong tungkulin na hindi maaaring palitan ng screen. Sa kabilang banda, ang mga tagapagtanggol ng kasalukuyang sistema ay naglilikramo na ang lumang pamamaraan ay nagiging hadlang sa pag-unlad ng talakayan. Ang hindi pagkakasundo sa puntong ito ang nagbunsod upang tuluyang iwanan ng minorya ang bulwagan bilang protesta. Ang agawan sa interpretasyon ng mga alituntunin ng Senado ay naging isang legal na labanan sa pagitan ng mga eksperto sa batas. Ang magkakaibang pananaw sa kung anong komite ang dapat humawak sa mga pagbabago ay lalong nagpatagal sa paghahanap ng solusyon. Ang mabilis na pag-usad ng mga pangyayari ay nagpapakita lamang na ang bawat galaw sa loob ng Senado ay may kaakibat na politikal na motibo. Ang bawat mambabatas ay nakabatay sa ikikilos ng kanilang mga kasamahan upang hindi malamangan sa karera. Sa gitna ng kaguluhang ito, lumulutang ang mga ulat tungkol sa mga inililihim na pagpupulong ng ilang mababatas upang pag-usapan ang kapalaran ng liderato. Ang mga bulong-bulungan ay mabilis na kumalat at nagbigay ng kaba sa mga taga-suporta ng kasalukuyang administrasyon. May mga haka-haka ng ilang kilalang pangalan sa Senado ay nagbabalak ng lumipat ng alyansa upang mapatalsik ang nakaupong pinuno. Ang paggalaw na ito ay tinuturing ng marami ng isang mapanganib na hakbang na maaring magbago sa balanse ng kapangyarihan. Gayunpaman, ang malapit sa pamunuan ay maaring tumayo upang ipagtanggol ang integridad at mga nagawa ng kasalukuyang leader. Ayon sa kanila, ang mga akusasyon ay walang batayan at naglalayon lamang na sirain ang kredibilidad ng institusyon para sa personal na pakinabang. Ipinupunto ng mga tagapagtanggol na sa ilalim ng kasalukuyang pamamahala, maraming mahalagang investigasyon ang aming nabuksan at nabigyan ng pansin. Ang pagpapatuloy ng mga pagdinig sa mga anomalya ay itinuturing nilang isang malaking tagumpay na hindi dapat baliwalain. Naniniwala sila na ang pagbuo ng isang solidong grupo na sumusuporta sa liderato ay isang patunay na may tiwala pa rin ang nakakarami. Ang alyansang ito ang nananatiling matatag sa kabila ng panggigipit at pambabatikos. Ang mga kwento ng determinasyon ng ilang mambabatas sa makakarating sa butuhan sa kabila ng mga hadlang ay naging simbolo ng kanilang paninindigan. Ang mga ganitong aksyon ay nagpapakita ng hindi dedikasyon ng bawat panig na maipanalo ang kanilang ipinaglalaban. Ang usapin tungkol sa karapatan ng mga absent na miyembro na makaboto ay nag-iisang malaking usaping moral at konstitusyonal. Ang pagkakait ng boses sa isang halal na opisyal ay itinuturing na ilan na pag-alis din sa karapatan ng milyong-milyong botante. Ang mga nakaraang halimbawa kung saan pinayagan ng ilang nakakulong na mababatas na makilahok ay ginagamit na argumento upang suportahan ang modernong sistema. Ang pagkakapareho ng sitwasyon ay magiging batayan ng hiling para sa pagiging patas at makatotoong pagtrato sa lahat.
Ngunit ang mga kritiko ay hindi natitinag at patuloy na binabatikos ang argumentong ito bilang pagdadahilan lamang upang paboran ang ilang individual. Sa gitna ng mainit na palitan ng salita, ang mga mata ng publiko ay nakatuon din sa mga naging obserbasyon ng iba pang opisyal hinggil sa kilos ng kanilang mga kasamahan. Ang pagsusuri sa wika ng katawan at mga huling pahayag ay nagiging basihan ng mga bagong hinala. Ang mga ulat na may prominenteng mambabatas na nagkikipag-ugnayan sa kabilang kampo ay lalong nagpadilim sa sitwasyon ng Senado. Ang mga personal na relasyon at pagkakaibigan sa labas ng politika ay ginigamit na indikasyon ng posibleng pagtataksil sa alyansa. Ang mga koneksyong pampolitika at pampamilya ng ilang mambabatas ay nagiging salik din sa kanilang ginagawang desisyon sa loob ng kapulungan. Ang suporta sa mga kamag-anak na nasa ibang sangay ng pamahalaan ay nakakapekto sa kanilang paninindigan. Sa kabila ng mga banta at pagkakabahagi, may mga boses pa rin na nagpapakita ng kumpiyansa na ang kasalukuyang mayorya ay hindi basta-basta mabubuwag. Ang paniniwalang ito ay nagbibigay ng lakas ng loob sa mga natitirang tapat sa kasalukuyang pamunuan ng Senado. Ang kawalan ng malinaw at malakas na alternatibong pinuno sa pagpapalit sa peso ang isa sa mga dahilan kung bakit marami ang nag-aalinlangan sa plano. Ang pagpili ng bagong pinuno ay isang masalimuot na proseso na maaaring magdulot ng mas malaking kaguluhan. Ang lamat sa relasyon ng mga dating magkakasangga sa politika ay patuloy na lumalalim habang tumatagal ang krisis na ito. Ang mga dating pangako ng pagkakaisa ay tila napako na dahil sa pagbabagong ihip ng hangin sa larangan ng kapangyarihan. Ang bawat detalye ng hidwang ito ay nagpapakita ng masalimuot na kalikasan ng politika sa Pilipinas kung saan walang permanenteng kaibigan. Ang bawat isa ay kailangan maging alerto upang mapanatili ang kanilang posisyon at impluwensya sa pamahalaan. Habang nagpapatuloy ang bangayan, ang mga tunay na biktima ay ang mga mamayanan na naghihintay ng batas na makatulong sa kanilang buhay. Ang pagkakaantala ng mga gawain sa Senado dahil sa personal na away ay nagdudulot ng pagkadismaya sa publiko. Ang panawagan para sa kapanatagan at maayos na dialogo ay patuloy na ipinapanawagan ng ilang sektor na nagnanais ng kapayapaan. Ang pag-upo sa isang hapagkainan upang pag-usapan ang mga problema ng mahinahon ang nakikitang tanging paraan upang maiwasang tuluyang magbagsak. Ngunit sa kasalukuyang takbo ng mga pangyayari, tila malayo pa ang landas tungo sa pagkakasundo ng magkabilang panig. Ang tindi ng emosyon at lalim ng mga personal na interes ay nagsisibing pader na humaharang sa anumang negosasyon. Ang mga sumusunod na araw ay nagiging kritikal para sa buong bansa habang inaabangan ang pinal na pinapasya ng mga mababatas. Ang bawat boto at bawat pahayag ay lilikha ng kasaysayan na magtatakda ng kinabukasan ng Senado ng Pilipinas. Sa huli, ang katotohanan sa likod ng mga planong pagpapatalsik ay unti-unting lalabas sa tamang panahon. Ang taong bayan ay mananatiling mapagbantay at handang maningil sa mga pinuno na inilagay nila sa kapangyarihan upang magsilbi at hindi mag-away.